Ilyas, huwag mong hayaang guluhin ka ng Supremo. Tandaan mo, ang dahilan kung bakit ka narito. Umatay ka na, Ilyas. Maging tulad ng iyong ama. Tapusin mo ako't magigante. Ngunit alalahanin mo, bawat tugon na dumhanak ay nag-iiwan ng bakas sa iyong kaluluwa. Kung totoo man ang sinasabi mo, ikaw rin may kasalanan. Ang dugo ng aking ama ay nasa iyong mga kamay. Ito na ang katapusan ng lahat ng ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Sa liblib na baryo ng Kalubihan, kilala si Mang Ramer bilang isang antingerong manunugis ng mga halimaw, isang taong pinagkalooban ng biyaya ng anting-anting upang labanan ng mga nilalang ng dilim. Siya ang takbuhan ng mga taga-baryo kapag may paniniwalang may aswang na nagkukubli sa kanilang komunidad. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib, buong tapang niyang ginagampanan ang tungkulin upang protektahan ang kanyang pamilya at ang mga baryo. Ngunit ang tapang ni Mang Ramer ay nagdala ng malupit na kapalaran. Isang gabi ng bagong buwan, naganap ang trahedya. Isang grupo ng mga aswang ang lihim na nagtipon upang wakasan ang buhay ng matapang na antingero. Sa ilalim ng dilim ng gabi, pinaslang nila si Mang Ramer sa gitna ng kagubatan habang siya'y naghahanda para sa isang ritual na magpapalakas pa ng kanyang anting-anting. Hindi siya nagpatinag hanggang sa huling hininga. Ngunit sa huli, siya'y natalo sa dami ng kaaway. Nang matagpuan ng kanyang anak na si Ilyas ang dugo ang katawan ng kanyang ama sa likod ng kanilang bahay, naglaho ang dating tahimik at masayahing binata. Sa kanyang mga kamay, hinawakan niya ang amulitong iniwan ng kanyang ama, isang anting-anting na nag-aalab ng lakas at galit. Ipinangako ni Ilyas sa sarili na hinding-hindi niya palalampasin ang ginawa ng mga halimaw sa kanyang pamilya. At dito nagsisimula ang kwento ng paghihiganti. Isang kwento ng tapang, galit at kagilagilalas na pakikibaka laban sa mga nilalang ng kadiliman. Sa pagpano ni Mang Ramer, naiwan si Ilyas bilang tanging haligi ng kanilang tahanan. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kabilis ang kanyang pagpasok sa mundo ng mga mandirigma laban sa dilim. Habang tinitingnan ang anting-anting ng kanyang ama, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na iniwan nito. Sa gabing iyon, naglaho ang kanyang takot. Sa halip, ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagnanasa na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Nagsimula siya sa pag-aaral ng mga librong naiwan ni Mang Ramer, mga lumang sulat na naglalaman ng mga orasyon, panalangin, at lihim na paraan upang labanan ng mga aswang. Ngunit alam ni Ilyas na hindi sapat ang kaalaman lamang. Kailangan niya ng gabay, kaya't nagtungo siya kay Ka Herminia, isang matandang albularyo na kaibigan ng kanyang ama. Si Ka Herminia ang nagturo kay Mang Ramer sa kanyang kabataan at siya rin ang naging kasangga nito sa maraming laban. Sa kubo ni Ka Herminia, natuklasan ni Ilyas ang maraming lihim tungkol sa kanyang pamilya at sa digmaang pinasok ng kanyang ama. Habang nag-iinsayo si Ilyas sa paggamit ng orasyon at anting-anting, dumating ang balita mula sa isang karatig baryo. May mga kambal na sanggol na dinukot ng mga aswang. Sinubok pigilan ng mga tao ang mga halimaw, ngunit sila'y walang nagawa. Napuno ng galit si Ilyas. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon upang subukan ang kanyang lakas. Dinala niya ang kanyang bulok, ang anting-anting na kanyang ama, at ang mga orasyon na ibinigay ni Ka Herminia. Sa gabing iyon, tinuntun niya ang masukal na kagubatan kung saan itinago ng mga aswang ang kanilang biktima. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang isang kubo na puno ng masangsang na amoy. Sa loob, naroon ang mga aswang
nagpapakasasa sa laman ng kanilang mga biktima. Sa isang iglap, sinalakay niya ang mga ito. Bagamat hindi sanay sa laban, ginamit ni Ilyas ang lakas ng kanyang anting-anting at mga orasyon upang mapaslang ang dalawa sa mga halimaw. Ang iba'y nagsitakas, ngunit alam niyang babalik ang mga ito. Mas marami, mas malakas. Ang pagkakapaslang ni Ilyas sa dalawang aswang ay nagdala ng takot sa natitirang mga miyembro ng kanilang angkan. Ngunit higit sa lahat, nagalit ang kanilang leader na si Supremo Damaso, isang makapangyarihang halimaw na kilala sa kanyang itim na orasyon at di mapapantayang lakas. Nagsimula ang Supremo na magplano ng pagsalakay laban kay Ilyas. Sa kabilang banda, nagpatuloy si Ilyas sa kanyang paghahanda. Sa tulong ni Ka Herminia, natuklasan niya ang isang mas makapangyarihang amulet, ang bertud ng kalabaw. Isang anting-anting na kayang magbigay ng hindi matatawarang lakas at proteksyon. Ngunit upang makuha ito, kailangan niyang sumailalim sa isang ritual sa loob ng 7 araw, sa ilalim ng panganib na maaaring salakayin siya ng mga aswang anumang oras. Sa bawat gabi ng ritual, naramdaman niya ang presensya ng mga nilalang ng dilim na nakapaligid sa kanilang tahanan, ngunit hindi siya natinag kahit pa ang mga halimaw unti-unti nang nagpaparamdam ng kanilang galit. Sa gitna ng ritual, 2 kakaibang nilalang ang lumapit kay Ilyas. Ang isa isang tikbalang at ang isa naman ay isang engkanto. Parehong nagpapakilala ang mga ito bilang tagapagbantay ng kagubatan at nagbababala sila kay Ilyas na ang Supremo ay nagbalak na salakayin ang baryo sa loob ng 3 gabi. Nagdesisyon si Ilyas na makipagsundo sa dalawa. Sa tulong ng engkanto at tikbalang, sinubukan niyang makahanap ng mas mabisang paraan upang harapin ang Supremo. Ngunit sa kabila ng kanilang tulong, batid ni Ilyas na sa huli, siya pa rin ang kailangang humarap sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa pangatlong gabi, dumating ang mga aswang sa baryo. Ang kanilang layunin, sirain si Ilyas at ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sa unang salakay, maraming kabahayan ang sinunog at maraming tao ang nasaktan. Ngunit hindi nagpatinag si Ilyas sa tulong ng kanyang bagong antas ng lakas mula sa bertud ng kalabaw. Nagawang paslangin ni Ilyas ang ilan sa mga aswang, ngunit hindi pa rin niya natukoy kung nasaan ang Supremo. Sa wakas, nagpakita si Supremo Damaso. Sa gabing iyon, naganap ang pinakamalaking labanan. Sa bawat hampas ng bulo ni Ilyas, dumadagongdong ang lakas ng kanyang galit. Ngunit hindi naging madali ang laban. Ang Supremo ay napakalakas at napakahusay sa orasyon. Sa kabila ng pagod at sugat, hindi sumuko si Ilyas. Sa tulong ng kanyang anting-anting at ng mga gabay na orasyon mula kay Herminia, nagawa niyang maitulak ang Supremo sa bingit ng pagkatalo. Ngunit bago tuluyang magwakas ang labanan, isang nakakagulat ng revelasyon ang nalaman ni Ilyas tungkol sa kanyang ama at sa nakaraan nito. Isang lihim na maaaring magpabago ng lahat ng kanyang iniisip tungkol sa kanyang misyon. Humihingal si Ilyas habang nakatayo sa harapan ng sugatang si Supremo Damaso. Ang kanilang labanan ay nag-iwan ng mga bakas ng pagkawasak sa kagubatan, mga naputol na sanga, naglalakihang butas sa lupa at nagliliyab na mga damo. Sa kabila ng sugat at pagod, nananatili siyang nakapako sa kanyang layunin. Wakas ang nangalimaw na pumaslang sa kanyang ama. Ngunit bago na may pagpatuloy ang pag-atake, biglang nagsalita ang Supremo. "Huminto ka, Ilyas. Bago mo ako paslangin, kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa inyong ama." Ani nito sa malamig ngunit mahinang tinig. Natigilan si Ilyas. Ang galit na nag-aalab sa kanyang puso ay pansamantalang napawi ng pagkabigla at pagdududa. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Hawak ang kanyang bulo na puno ng dugo. Ang Supremo ay tumawa ng mahina.
isang mapait na halakhak. Ang iyong ama, hindi siya ang iniisip mong kilala mo. Siya ay isang mandirigma ng liwanag. Oo, ngunit siya rin ay nagkasala sa aming lahi. Hindi lahat ng aswang ay masama, Ilyas. Ang ilan sa amin ay nais lamang mabuhay ng tahimik. Ngunit ang iyong ama ay walang habas na kumitil kahit ang mga walang kasalanan. Napatras si Ilyas. Sinungaling ka. Ang ama ko ay nagtatanggol lamang. Hindi siya kailanman pumatay ng inosente. Ngunit nagpatuloy ang Supremo. Iniwan niya kaming wasak, Ilyas. Ang amin angkan ay nagkaroon ng payapang pamayanan sa mga burol noon. Ngunit isang gabi, dumating ang iyong ama. Dala ang kanyang itak at ang kanyang anting-anting. Pinatay niya ang marami sa amin, kahit mga bata. At ngayon, narito ka upang tapusin ang sinimulan niya. Hindi ba't pareho lamang kayo? Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Ilyas. Totoo ba ang sinasabi ng Supremo o isa lamang itong taktika upang guluhin ang kanyang isipan? Naalala niya ang kwento ng kanyang ama kung paano nito pinoprotektahan ng mga baryo laban sa mga aswang. Ngunit kailanman ay hindi namanggit ni Mang Ramir na may pinaslang siyang inosente. Habang nakatitig siya sa sugatang Supremo, nagkaroon siya ng isang hindi naaasahang alaala. Ang isang lumang larawan ng kanyang ama na hawak ang isang kwintas. Isang kwintas na hawak din ngayon ng Supremo. Ang parehong disenyo, parehong bato. Anong koneksyon mo sa aking ama? Tanong ni Ilyas. Ang kanyang tinig ay puno ng paghihinala. Si Ramir ay aking kaibigan noon. Ngunit siya ay nalason ng galit at kagustuhang maghigante. Tinulungan ko siyang maging mas malakas gamit ang orasyong itim. Ngunit ginamit niya ito laban sa akin at sa aking pamilya. Sagot ng Supremo. Ang kanyang busis ay may bahid ng lungkot. Sa sandaling iyon, nabagtanto ni Ilyas na ang laban na ito ay higit pa sa pisikal na labanan. Ito ay laban ng prinsipyo, ng katotohanan at ng kanyang pananampalataya sa ama. Ngunit alam din niyang hindi siya maaaring magtiwala ng basta-basta sa Supremo sapagkat isa itong nilalang ng dilim. Habang sinusuri niya ang sitwasyon, naramdaman niya ang paggalaw sa kanyang bulsa. Ang anting-anting ng kanyang ama ay tila nagbabaga, parang nagtutulak sa kanya upang kumilos, ngunit hindi niya alam kung ang pwersang iyon ay nagtutulak na tapusin ang Supremo o magpigil. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang sigaw mula sa kagubatan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Si Ka Herminia, kasama ang mga taga-baryo, ay dumating upang tumulong. Ilyas, huwag mong hayaang guluhin ka ng Supremo. Tandaan mo, ang dahilan kung bakit ka narito. Sigaw ni Ka Herminia. Ngunit ang Supremo ay muling nagsalita. Ngayon ay mas malakas at puno ng paninindigan. Pumatay ka na, Ilyas. Maging tulad ng iyong ama. Tapusin mo ako't maghigante. Ngunit alalahanin mo, bawat dugo na dumanak ay nag-iiwan ng bakas sa iyong kaluluwa. Humarap si Ilyas kay Ka Herminia at sa Supremo. Ang kanyang puso ay naguguluhan, ngunit alam niyang kailangang pumili. Sa bandang huli, nagdesisyon siya. Hindi siya magiging tulad ng kanyang ama kung tuo-tuo man ang sinasabi ng Supremo. Ngunit hindi rin siya magpapalampas ng pagkakataon ipaghiganti ang kanyang pamilya. Itinaas niya ang kanyang bulo at tinitigan ng Supremo. Kung totoo man ang sinasabi mo, ikaw rin ay may kasalanan. Ang dugo ng aking ama ay nasa iyong mga kamay. Ito na ang katapusan ng lahat ng ito. Sa huling sandali, ginamit ni Ilyas ang pinagsamang kapangyarihan ng kanyang anting-anting at ng kanyang orasyon upang paslangin ang Supremo. Ang langit ay biglang dumilim. Sa isang
na hangin ang dumaan sa kagubatan. Sa bawat sigaw ng Supremo, naramdaman ni Ilyas ang bigat ng kanyang desisyon. Pagkatapos ng laban, tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid at ang katawan ng Supremo ay naglaho sa manipis na usok. Si Ilyas ay nanatili sa gitna ng kagubatan, hawak ang kanyang bulo at anting-anting at iniisip kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap. Ngunit alam niya ang isang bagay, hindi pa tapos ang kanyang laban. May mas malalakas pang halimaw at ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang gabi, ngunit ang alaala ng laban kay Supremo Damaso ay nananatiling sariwa sa isipan ni Ilyas. Sa kabila ng tagumpay, ramdam niya ang bigat ng ginawa. Hindi lamang isang aswang ang kanyang pinaslang, kundi ang leader ng isang buong lahi. Anong magiging epekto nito sa mundo ng dilim? Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, iniisip niya ang mga huling sinabi ng Supremo. Ang bawat dugo na dumanak ay nag-iiwan ng bakas sa iyong kaluluwa. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ni Ka Herminia. Nasa mukha nito ang halong tuwa at pag-aalala. Ilyas, ligtas kang nakabalik. Ngunit ramdam ko ang mabigat na enerhiyang dala mo. Sabi nito. Tumango si Ilyas at tumingin sa layo. Tapos na ang Supremo, Ka Herminia. Ngunit sa tingin ko, ito lang ang simula ng mas malaking panganib. Hindi natin alam kung gaano kagalit ang maaaring itanim ng kanyang kamatayan sa kanyang mga kaanak. Kinabukasan, nagising si Ilyas sa sigaw mula sa baryo. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kubo, hawak ang kanyang bulo at anting-anting. Ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng baryo, nakapalibot sa isang matandang lalaki na sugatan at duguan. Lolo Isko! Sigaw ni Ilyas habang nilalapitan ng matanda. Ito ang isa sa mga albularyo ng karatig na baryo, kilalang tagapagturo ng orasyon sa kabataan. Ilyas! Ang mga anak ng Supremo, nakihiganti sila. Sinunog nila ang aming baryo kagabi. Walang natira. Mahina nitong sabi habang ginagamot siya ni Ka Herminia. Tumayo si Ilyas. Ang kanyang mga kamao ay nakatikom sa galit. Nasaan sila? Saan sila nagtago? Sa bundok ng kadiliman. Nandoon ang kanilang kuta. Ngunit mag-ingat ka, Ilyas. Hindi mo pa kilala ang tunay na lakas ng kanilang pamilya. Ang mga anak ni Supremo ay hindi ordinaryong aswang. Ang kanilang ama ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihang hindi mo pa natutunghayan. Sagot ni Lolo Isko. Nagtipon sina Ilyas, Ka Herminia at ilan pang matatapang na kalalakihan ng baryo. Kailangan nilang maghanda hindi lamang para maghiganti, kundi para protektahan ang kanilang lugar mula sa mas malaking panganib. Habang naghahanda ng mga armas, kinausap ni Ka Herminia si Ilyas. Anak, alam kong malakas ka. Ngunit ang galit ay maaaring gawing bulag ang sinuman. Huwag mong hayaang kainin ka nito. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang patayin ng kalaban. Ngunit tumingin si Ilyas sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ito tungkol sa galit, Ka Herminia. Tungkol ito sa hustisya. Kailangan nilang pagbayaran ang kanilang ginawa. Ang grupo ni Ilyas ay umakyat sa bundok. Ang paligid ay tila puno ng masamang enerhiya. Ang hangin ay mabigat at ang mga punong kahoy ay tila mga anino ng kamatayan. Habang papalapit sila sa kuta, naramdaman nila ang malamig na hangin na parang nagdadala ng mga bulong mula sa dilim. Biglang huminto si Ilyas at nagbigay ng hudyat upang maging alerto ang lahat. May mga nagmamasid. Maging handa, sabi niya. At tama siya. Biglang sumalakay ang mga halimaw mula sa mga anino. Hindi lang mga aswang,
kundi iba't ibang nilalang ng dilim, sigbin, tiktik at gabunan. Nagpaulan ng orasyon si Ilyas habang nakikipaglaban gamit ang kanyang bulo. Ang mga anting-anting niya ay nagbigay ng proteksyon laban sa mga mababangis na nilalang. Ang bawat palo at hiwa ng kanyang bulo ay may kasamang sigaw ng galit at tapang. Ngunit unti-unti nilang napansin na ang mga kalaban ay tila walang katapusan. Sa bawat mapapatay nilang halimaw, may sumusunod na bago. "Ilyas, hindi natin kaya ito ng ganito lang," sigaw ni Ka Herminia habang ginagamot ang isang sugatan. "Alam ko, kailangan nating mahanap ang mga anak ni Supremo. Sila ang nagbibigay ng lakas sa mga ito," sagot ni Ilyas. Sa kaloob-looban ng kagubatan, narating nila ang isang malaking kuweba. Ang loob nito ay naglalaman ng kakaibang altar na napapalibutan ng itim na kandila at mga nakakatakot na simbolo. Sa harap ng altar, nakatayo ang 3 anak ni Supremo, sina Amara, Lucio, at Damian. "Maligayang pagdating, Ilyas," sabi ni Amara, ang pinakamatanda. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panlilinlang. "Narito ka upang tapusin ang aming lahi. Hindi mo ba naisip na kami ang magtatapos sa'yo?" Nagpalabas si Amara ng itim na usok mula sa kanyang kamay at biglang naglaho ang mga kandila. Nilamon ng kadiliman ng paligid. Sa gitna ng dilim, narinig ni Ilyas ang mga tawa ng magkakapatid. "Ilyas, gamitin mo ang iyong anting-anting upang ilawan ang dilim," sigaw ni Ka Herminia. Sinunod ni Ilyas ang payo. Binunot niya ang kanyang anting-anting at sinimula ng isang makapangyarihang orasyon. Biglang nangliwanag ang paligid at tumambad sa kanilang 3 magkakapatid sa kanilang anyong aswang. Mga halimaw na hindi na kayang itago ang kanilang tunay na anyo. Nagpatuloy ang laban, ngunit hindi ito madali para kay Ilyas. Ang bawat isa sa magkakapatid ay may natatanging kakayahan. Si Lucio, ang pinakabata, ay kayang magpalit ng anyo sa kung anumang hayop. Si Damian ay may lakas na kayang pumatay ng tao sa isang hampas lang. At si Amara, ang leader, ay may kakayahang manipulahin ang isip ng mga kalaban. Ngunit hindi nagpatinag si Ilyas. Ginamit niya ang lahat ng natutunan mula sa kanyang ama. Ang bawat orasyon at teknik na itinuro nito, sa bawat laban ang nalalagpasan niya, mas lumalakas ang kanyang determinasyon. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng madilim na kuweba, ramdam ni Ilyas ang bigat ng laban. Bawat hampas ng kanyang pulo ay sinasalubong ng matatalim na kuko ni Lucio, ang pinakabata sa magkakapatid. Ang lakas ng kanilang mga kalaban ay tila walang kapantay, na parang pinagsama-sama ang galit at kapangyarihan ng kanilang yumaong ama, si Supremo Damaso. "Ano, Ilyas? Kaya mo bang patayin ang lahat ng anak ng Supremo? Hindi mo ba nararamdaman? Ang dugo niya ay nananalaytay sa amin, at ang kanyang kaluluwa ay kasama namin sa bawat laban," sigaw ni Damian, ang pinakamatipuno sa magkakapatid. Napatigil si Ilyas. Totoo ang sinasabi ni Damian. Ang kapangyarihang nararamdaman niya ay hindi pangkaraniwan. Sa bawat paggalaw ng magkakapatid, tila may mas malalim na puwersang nagdidikta sa kanila. Habang lumalaban, narinig ni Ilyas ang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan. "Anak, huwag kang magpadala sa galit. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay nasa tamang pag-iisip at paggamit ng liwanag. Kapag kinain ka ng dilim, wala kang kaibahan sa kanila." Isang malakas na palo mula kay Damian ang nagpabagsak kay Ilyas sa lupa. Napahiga siya, ngunit bago pa man maabot ng pangalawang suntok ang kanyang katawan,
Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanya. "Ilyas, bangon!" Sigaw ni Herminia, hawak ang isang gintong medalyon na naglalabas ng kakaibang liwanag. Ang liwanag na iyon ang nagbigay kay Ilyas ng panibagong lakas. Tumayo siya, muling hinigpitan ang hawak sa kanyang bulo at nagsimulang bigkasin ang pinakamalakas na orasyon na itinuro ng kanyang ama. Si Lucio, ang pinakabata at pinakamabilis, ang unang sumugod. Sa isang iglap, nagpalit ito ng anyo at naging isang higanting uwak. Lumilipad sa ere upang umatake mula sa itaas. Ngunit si Ilyas ay handa. Gumamit siya ng isang anting-anting na nagbibigay ng mata ng kaluluwa, na nagpapakita ng tunay na anyo ng mga aswang kahit na anong anyo pa ang kanilang gamitin. Sa bawat galaw ni Lucio, alam ni Ilyas kung saan ito susunod na atake. Isang mabilis na hiwa ang tumama sa pakpak ni Lucio, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Hindi na ito nakaporma ng muling tamaan ni Ilyas sa dibdib, at isang malakas na sigaw ang kumawala mula kay Lucio bago ito tuluyang natumba at naging abo. Sa pagkawala ni Lucio, lalong naging mabangis si Damian. Ang kanyang lakas ay tila hindi mapantayan. Isang hampas ang kanyang kamay ang sumira sa mga pader ng kuweba. Sa kabila ng takot ng kanyang mga kasama, hindi umurong si Ilyas. "Ilyas, hindi ka mananalo sa akin. Ako ang sandigan ng aming pamilya," sigaw ni Damian habang umaatake. Ngunit alam ni Ilyas na hindi lakas ang susi upang talunin si Damian. Ginamit niya ang kanyang bilis at taktika upang makaiwas sa bawat suntok ng halimaw. Sa tamang tiyempo, nilabas ni Ilyas ang isa pang anting-anting, ang bertod ng kalabaw, na nagbibigay ng lakas ng sumpang tao. Ang kanilang laban ay nagpatuloy. Bawat tama ni Damian ay sinasalubong ng sagupaan mula kay Ilyas. Sa huli, isang malakas na hiwa sa liig ni Damian ang nagpatigil dito. Ang higanting halimaw ay bumagsak, sumisigaw ng galit habang ito'y unti-unting nauupos. Matapos ang pagkatalo ni Lucio at Damian, si Amara ay nananatiling tahimik, pinapanood ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, ngunit hindi ito nagpadalos-dalos. "Imposible, Ilyas," sabi ni Amara habang naglalakad palapit. "Ngunit sa tingin mo ba, kaya mong tapusin ang lahat ng ito? Ako ang may taglay ng lahat ng kaalaman ng aming ama. Ang bawat orasyon at sumpa ay nasa akin. Ang lakas mo ay walang halaga sa akin." Bago pa makagalaw si Ilyas, si Amara ay nagpalabas ng malakas na enerhiya. Ang buong kuweba ay tila nilamon ng dilim, at ang tanging naririnig niya ay ang malalim na tawa ng aswang. "Ilyas, kailangan mong gamitin ang isang amulitong pamana ng iyong ama. Ito lang ang may lakas na kayang talunin si Amara," sigaw ni Herminia. Binunot ni Ilyas ang anting-anting mula sa kanyang bulsa, isang maliit na medalya na may ukit ng araw at bituin. Ang amulitong ito ay matagal nang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama, ngunit hindi pa niya nagagamit ang buong potensyal nito. "Amara, ang digmaang ito ay magtatapos na ngayon," sigaw ni Ilyas habang sinisimulang bigkasin ang pinakamakapangyarihang orasyon. Ang liwanag mula sa amulito ay unti-unting bumalot sa buong kuweba. Si Amara ay sumigaw. Pilit na nilalabanan ang lakas ng liwanag, ngunit unti-unti siyang nasusunog. "Akala mo ba, Ilyas, kaya mong tapusin ang lahi ng mga aswang? Habang mayroong takot at galit sa mga tao, kami ay muling babangon," sigaw ni Amara habang natutunaw ang kanyang katawan sa liwanag. Sa huli, isang malakas na pagsabog ang naganap at ang kuweba ay tuluyang nagiba. Nang maglaho ang dilim,
Si Ilyas ay natagpuan sa gitna ng mga guho. Hawak pa rin ang kanyang anting-anting. Ang baryo ay muling nagdiwang matapos ang tagumpay. Ngunit si Ilyas ay hindi nakaramdam ng tunay na saya. Alam niya ang labanang ito ay bahagi lamang ng mas malaking digmaan. Ka-Herminia, hindi natatapos dito ang laban. Marami pang tulad ni na Supremo Damaso at Amara ang naghihintay sa dilim, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Oo, Ilyas. Ngunit habang ikaw ay naririto, may pag-asa ang liwanag laban sa kadiliman, sagot ni Ka-Herminia. Matapos ang tagumpay laban sa magkakapatid na aswang, bumalik si Ilyas at si Ka-Herminia sa baryo. Ngunit hindi man nagtatagal ang kanilang katahimikan, nagparamdam na muli ang pwersa ng kadiliman. Ang paligid ng baryo ay nagbago. Ang kalangitan ay nagiging mas maulap at ang mga hayop ay tila kinukubabawan ng takot. Sa kabila ng lahat, sinubukan ni Ilyas na magpahinga. Ngunit sa kanyang pagtulog, isang panaginip ang pumalot sa kanya. Sa kanyang panaginip, nakita na ng kanyang ama, si Mang Andoy, ang dakilang antingero, ay nakatayo sa gitna ng madilim na kagubatan. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Anak, ang tagumpay mo laban kina Amara ay simula pa lamang. Ang sumpa ng Supremo ay nananatili pa rin sa kanyang lahi. Kailangan mong hanapin ang pinagmula ng kanilang kapangyarihan, ang batong itim ng balasik. Wika ni Mang Andoy. Batong itim? Tanong ni Ilyas. Ito ang ugat ng kanilang lakas. Hanggat hindi ito nawawasak, ang lahi ng mga aswang ay muling babangon. Nasa ilalim ito ng isang mahiwagang lawa, sa puso ng kabundukan ng Bakunawa. Nagising si Ilyas na pawisan at habol ang hininga. Hindi niya alam kung panaginip lamang iyon o isang babala mula sa kaluluwa ng kanyang ama. Kinaumagahan, agad niyang kinausap si Ka-Herminia tungkol sa panaginip. Ka-Herminia, kailangan kong puntahan ang kabundukan ng Bakunawa. Kailangan kong hanapin ang batong itim na binanggit ng aking ama. Nag-aalinlangan si Ka-Herminia. Ilyas, ang lugar na iyon na hindi karaniwang kabundukan. Maraming kwento tungkol sa mga nilalang nagbabantay sa lawa. Kailangan mong maging manda. Kasama ang kanyang mga natitirang anting-anting at orasyon, naganda si Ilyas para sa kanyang bagong misyon. Sa kanyang puso, alam niya ang digmaan na hindi pa tapos. Ang paglalakbay patungo sa kabundukan ng Bakunawa ay puno ng panganib. Sa daan, nakasalubong ni Ilyas ang iba't ibang nilalang. Mga tikbalang na nagtatangkang linlangin siya, mga duwindi na nag-aalok ng tulong kapalit ng kanyang kaluluwa, at mga engkanto na nagtatangkang akitin siya upang sumuko. Ngunit sa bawat pagsubok, ginamit ni Ilyas ang kanyang mga nalalaman bilang antingero. Ang mga orasyong iniwan ng kanyang ama ay naging sandigan niya upang mapanatili ang kanyang direksyon. Nang marating niya ang paanan ng kabundukan, naramdaman niya ang bigat ng sumpa. Ang hangin ay mabigat at ang paligid ay tahimik na parang pinapanood siya ng kung anong nilalang. Pagdating ni Ilyas sa lawa, natagpuan niya ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi nito. Ang kanyang buhok ay mahaba at puting-puti at ang kanyang balat ay kulubot na parang balat ng puno. Sino ka, binata? Tanong ng matanda. Si Ilyas po. Hinahanap ko ang batong itim ng balasik. Kailangan ko iting sirain upang tuluyang maglaw ang lahi ng mga aswang. Sagot niya. Napangiti ang matanda. Ngunit ang ngiti nito ay hindi pangkaraniwan. Alam mo ba kung anong hinahanap mo, Ilyas? Ang batong itim ay hindi isang simpleng bato. Ito ay may sariling buhay. Ang sino mang magtangkang sirain ito
ay kailangang humarap sa pinakamalalim na takot ng kanyang puso. Hindi nagpatinag si Ilyas. Handa akong gawin ang lahat. Hindi ako papayag na magpatuloy ang kanilang kasamaan. Tumayo ang matanda at tinuro ang lawa. Kung gayon, pumasok ka. Ngunit tandaan mo, ang bawat hakbang sa ilalim ng tubig ay isang pagsubok. Kung wala kang dalisay na puso, ang lawa mismo ang sisira sa iyo. Lumubog si Ilyas sa lawa. Hawak ang kanyang anting-anting at bigkas ng mga orasyon pangkaligtasan. Ang tubig ay malamig at ang kanyang paningin ay halos wala na sa dilim. Ngunit sa kabila nito, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Parang pinapanood siya ng libo-libong mga mata. Sa ilalim ng lawa, nakarating siya sa isang kuweba na mayroong altar. Sa gitna nito ay ang batong itim, isang maliit ngunit napakabigat na bato na tila nilalamon ang lahat ng liwanag sa paligid. Habang papalapit si Ilyas sa bato, isang busis ang lumitaw sa kanyang isipan. Ilyas, alam mo ba kung anong halaga ng iyong ginagawa? Kung sirain mo ako, sirain mo rin ang kapayapaan ng mga nilalang ng dilim. Ako ang balanse. Kung wala ako, ang gulo ay lalong lalaganap. Nayanig si Ilyas sa narinig. Ikaw ang ugat ng kasamaan. Wala kang lugar sa mundong ito. Kung ganon, harapin mo ang iyong takot. Tugon ng boses. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Nasa harap niya ang kanyang ama, duguan at nasa bingit ng kamatayan. Ang imahe kasing totoo na nangyari noong araw na pinaslang si Mang Andoy. Hindi mo ako nailigtas, anak. Kaya mo bang magpatuloy na may ganitong bigat sa iyong puso? Wika ng imahe. Naluha si Ilyas, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kanyang amulet. Hindi kita nailigtas noon, ama. Ngunit hindi ko hayaang na mangyari ito sa iba. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula kay Ilyas habang tinataas niya ang kanyang bulo at tinaga ang batong itim. Nang masira ang bato, isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang buong lawa ay nagliyab ng liwanag at ang sumpa ng balasik ay unti-unting naglaho. Sa kanyang pag-ahon, nakita ni Ilyas si Ka Herminia na naghihintay sa kanya. Nagawa mo, Ilyas. Ang sumpa ay wala na. Ngunit ang lahat ay hindi pa tapos. Marami pang tulad ng balasik ang nagtatago sa dilim. Tumango si Ilyas, puno ng pag-asa, ngunit batid ng kanyang misyon. Habang may liwanag sa puso ng tao, hinding-hindi mananalo ang dilim. Nang sirain ni Ilyas ang batong itim ng balasik, tuluyang naglaho ang pwersa ng mga aswang na nagdulot ng lagim sa kanilang baryo. Ang sumpa na bumalot sa kanilang lahi ay naputol at muling nanumbalik ang kapayapaan sa kabundukan. Bagamat nagtagumpay ang kanyang laban, alam ni Ilyas na ang landas ng isang antingero ay walang hangganan. Pagkakibaka, ang kadiliman ay laging nagtatago, naghihintay ng pagkakataong muling lumaganap. Ngunit habang siya humihinga, nananatiling handa si Ilyas na ang anak ng dakilang antingero na tumindig para sa liwanag at protektahan ng mga inosente mula sa anino ng kasamaan. Ang kwento ni Ilyas ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi isang paalala na sa bawat pagsubok, laging may pag-asa at sa bawat kadiliman, may liwanag na nagtatagumpay. Wakas. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating kwento. Ang inyong oras, pakikinig at pagpapahalaga sa mga nilalaman ng channel na ito ang nagbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga kabuluhang nakakapatindig balahibong kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating channel upang mas marami pang makasama sa ating lumalaking komunidad
ng mga mahilig sa nakakatakot na kwento. Abangan ang susunod na kabanata ng ating mga kwento dahil dito, laging may bagong lagim na matutuklasan. Muli, maraming salamat sa iyong suporta. Hanggang susunod na kwento.